Hi, good afternoon sa inyong lahat. Good morning sa inyo, sa mga nasa ibang lugar. Nandito na naman ako. Ako pala si Eunice. Gusto ko lang magbigay ng payo. About sa isang relasyon. Ito ay The 10 Commandments of One Relationship. Ano nga ba ang mga yun? Ano ba ang dapat na commandment ng isang relasyon para maging maayos at masaya at healthy ang isang relasyon? So, umpisahan ko na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang una, dapat don't be so pride. Kasi, ang pride, yan ang sisira sa isang relasyon. Pag masyado kang ma-pride, at ma-pride din siya, malamang ang iyong relasyon, hiwalayan ang bagsak nun. Ang pride kasi, dapat siyang priniprito para maging fried chicken. Kainin ng pride para maging maayos ang isang relasyon. Pangalawa, wag kang masyadong seloso. Don't always jealous. Minsan kasi, may mga tao na mahal nila ang isang tao kaya sila nagsiselos. Pero, depende rin sa isang sitwasyon. Wala ka naman dapat ipagselos kung alam mo na mahal ka niya at alam mo na nagmamahalan kayong dalawa. Kasi ang selosan minsan kakainin nila, nagiging pride na rin yan Parang sa unang commandment na don't be so proud, nagiging unang sanhi yan ng pagkasira ng isang relasyon sa pagsiselos sa isang bagay. Halimbawa, sa Facebook, may nag-comment lang, may nag-like lang sa post ng yung mahal. Tatanungin mo, sino yung nag-comment doon? Tapos yun, bibigyan mo na ng issue, bla bla bla, ganun na. So, hindi na magiging maayos yung relasyon kung lagi ka na lang nagsiselos. Tiwala lang. Kailangan, nandun yung tiwala nyo sa isa't isa. Pangatlo, dapat matuto kayong magkaroon ng respect. You need to respect each other. Kasi kung wala kayong respetuhan sa isa't isa, mauwi yan sa awayan, sa bangayan. Kailangan din natin magrespeto. Kailangan nyong irespeto ang bawat isa. Kung anong desisyon ng isa, irespeto mo. Hindi yung basta-basta ka na lang nagdidesisyon, tapos hindi mo na iniisip yung feelings ng iyong mahal. Number 4. Ito importante ito sa isang relasyon. Don't talk bad words sa iyong mahal. Yan ang wag mong gagawin. Ang pagsalitaan mo, umurahin mo ang iyong mahal. Kasi, ang pagmumura, hindi yan makakalimutan Nasabi mo na nakasakit ka na ng damdamin. Kaya kahit gaano pa ang sakit o galit mo sa isang relasyon, wag kang magmumura. Kasalanan yan sa Diyos. Kaya mo nga siya minahal, diba? Kaya siya yung pinili mo para mahalin mo siya, hindi para yung pagsalitaan mo siya ng kung ano-ano, nakagawa lang siya ng konting kasalanan, minura mo na siya. Ito both side, hindi lang babae at hindi lang sa lalaki. Kasi may mga babae din na mahilig magmura. Kung dumating ka sa point na ganyan, dapat ipag-pray mo na lang siya. Mas makakabuti na ipag-pray mo na lang yung tao kasi hindi nakakatulong pagsasalitaan mo pa ng masama ang iyong mahal. Number 5. Very important din to.
kailangan maging honest kayo sa isa't isa. Be honest sa isa't isa. Kasi pag walang honest sa isa't isa, pag hindi ka tapat sa iyong mahal, yan ang magiging sanhi ng pagkasira at pagkawasak ng inyong relasyon. Kung mayroong kang nagawang kasalanan, aminin mo na bago pa malaman niya sa ibang tao ang iyong ginawa. Bago pa dumating yung mga chismosa, sabihin, oh, si ganito, si ganyan, si mahal mo, may kasamang iba, may ganun, ganun. So, kailangan maging honest ka, nakagawa ka man ng kasalanan. Be honest. Huwag yung ililihim mo, kasalanan mo na nga, huli ka na nga sa akto, ililihim mo pa rin, i-deny mo pa rin yung kasalanan mo. Huwag ganun. Kasi kung mahal mo at pinapahalagan mo ang isang tao, kailangan mong maging tapat sa kanya. Huwag kang maglilihim. Ano man ang kasalanan mo, big or small, you need to tell him kung ano yun. Kailangan kayong maging honest at walang sekretuhan. Huwag niyong isisekreto kung ano man naging kasalanan. Tao lang tayo, minsan natitempt tayo na magsinungaling sa mga mahal natin. Pero, ang konsensya natin, hindi yan mawawala. Maatim mo ba na kasama mo siya, nakikipag-usap ka sa kanya, samantalang may nililihim ka naman sa kanya? Huwag mong gagawin yan. You need to be honest to her or to him. Yan ang sikreto ng isang magandang relasyon. Number 6. Huwag palakihin ang maliliit na issue. Don't let small issue grows. Kasi minsan sa text lang. Minsan unreasonable ba na minsan may ka-text tayo, tapos minsan halimbawa sa Facebook, nakita mo siyang online, nag-message ka. Then, after that, nag-message ka sa kanya, wala man lang siyang reply, hindi ka man lang pinapansin. Malay natin may ginagawang masama. Ang isip mo na kasi, baka may ibang ka-chat, baka may iba siyang ka-chat na ibang lalaki o babae. Pero, wag mo namang palakihin yung issue na porket hindi ka lang na-replyan kaagad, bibigyan mo na yun ng mali siya. Dapat, hintayin mo siya. Malay mo may reason siya, maaring busy siya, oo nga, naka-online siya, pero hindi naman niya ginagalaw yung Facebook niya, naiwan lang niyang online yung Facebook niya, at nagkataon nag-online ka rin. Kaya, be careful. Then, number 7, eto, wag kang matutulog na may sama ng loob. Ang hirap kayang gumising na may awayan kayo sa gabi, tapos gigising ka. Yun pa rin ang isipin mo eh. Kailangan mong ayusin ang relasyon na yan. Kailangan mo ayusin ang problema na yan with that night din. Kasi pag matutulog ka na may sama ka ng loob, ang gising mo, tiyak, masamang gising mo rin. Number 8. Eto karamihan kasi mga ganito. Karamihan kasi, yung iba, iniisip nila, na porket mahal na nila sila, aabusuhin na nila ang kabaitan ng isang tao. Eto, tandaan nyo, number 8 na commandments. Dapat, kung ano ang desisyon ng isa, alam nung isa. Kasi parang hindi ka na honest sa kanya, parang maglilihim ka eh. Kung ano yung desisyon nyo, kailangan fix yung desisyon yung dalawa. Hindi yung pwedeng magdi-decide ka, halimbawa, lumabas kayo, tapos gusto nyong kumain. Yung isa gusto niya spaghetti. Yung isa gusto niya pansit. Hindi naman pwedeng gawin yun na i-mix yung ano. Kailangan mag-decide kayo na pareho kayo ng gusto. I mean to say, yung pareho kayo ng
desisyon kung umagri yung isa na gusto niya ng spaghetti, di bumili ka ng spaghetti. Yung isa, kung gusto niya ng pansit, di bumili ka ng pansit. Hindi yung magdi-decide ka na lang ng sarili mong desisyon. Kasi dalawa kayo dalawa kayo sa isang relasyon. Kailangan dalawa din kayong mag-uusap kung ano ba ang dapat yung gawin, kung ano bang dapat desisyon na gagawin ninyo. Eto, karamihan sa isang relasyon na nasisira dahil sa panloloko. Number 9 commandments. Don't cheat. Kasi marami ngayon ang mga manloloko. Number 1 na problema sa isang relasyon ay ang pangangalo niya. Ang panloloko. In other words, may iba siyang babae, may iba siyang lalaki, may iba siyang karelasyon, o kaya pinagsabay. Wag mong gagawin yan. Kung mahal mo ang isang tao, don't cheat. Don't betray. Kasi, pag ako nagmahal, totoo ayoko yung manloloko ako ng isang lalaki kasi dahil lang sa katuwaan, hindi. You need to be true to yourself. Kung hindi mo na mahal yung isang tao, let it go. Huwag mo nang hayaan na pag may problema ka doon ka sa kabila, kausap mo yung isa, kakausapin mo ako, huwag ganun. Kung hindi mo na ako mahal, kung hindi mo na mahal yung isang tao, it's better na magsabi ka sa kanya ng totoo na ayaw mo na. Kaysa naman lokohin mo siya. The last one, number 10. Ito, mula umpisa, lahat ng sinabi ko, ito ang kailangan na magmahalan kayong pareho na tapat at totoo. Love each other honestly and in truth. Huwag yun nga, maraming gulo, maraming temptation. Alam mo, kung mahal mo yung isang tao, kung pinapahalagahan mo yung isang tao, hindi ka hindi mo siya maaatim na lolokohin. Hindi mo siya maatim na sasaktan o paiiyakin ang taong mahal mo. So, I hope na nakatulong ang sinabi ko sa inyo. Nabubulol kasi ako Asensya na. Don't cheat. Iyan ang the best na gagawin nyo. At kailangan may Diyos kayo sa inyong relasyon. Without God in your life, your relationship will be ruined. Kung may takot ka sa Panginoon, doon mo marirealize na ang isang relasyon ay napakahalaga. Hindi mo magagawang manloko o magselos o ang pride mo. Yun lang. Salamat sa panunood ng aking video. Hope it helped you. Thank you very much.